Lord, for the gift of life na patuloy mong binibigay mo sa amin. Maraming salamat. Thank you. It's not enough, God, to show how grateful we are to have you. Thank you, Lord, for this day. And Holy Spirit, take complete control from beginning to end. And we believe, Lord, that your presence is in our midst. Lord, we gathered in your mighty name. You are in the midst of us. And we felt, Lord, your holy presence. Thank you, Lord, for your love. Thank you for the peace that passes all understanding. Thank you, Lord, from beginning to end. Be with us, Holy Spirit, and we will experience and we will feel your holy presence. Thank you, Jesus. We give you back glory and honor in Jesus Christ's mighty name. Amen. Yes, Lord. Remain standing. We will dance before the Lord. Amen. Naka-live po ba? Sige, palakpak po para sa ating Lord. Thank you, Jesus, for your great God.
yun. Busy Yes, sila. ma'am. Amen again. Good morning to each and everyone. Welcome to Great Awakening Church, London. We have a vision, full-time vision, making a major spiritual impact here in London, UK, and the world of winning and making disciples. Ating po for visitors, can we all ask all our visitors to stand up? First time, second time, please stand up. Sige po, welcome natin. Welcome. Thank you so much po. And sit down. So we have, meron po tayo mga gawain every week. First, Monday, meron po tayong positive encounter for the beginning of our SOD, batch 2, and of course, every Tuesday, men's Bible study, Body Zone, and po nakikita natin, Body Zone, 8 p.m., and Wednesday, we have an open Bible study. If you want to join us, you're very welcome. We will study the Word, and sa ganon, patuloy po tayo lumago sa ating spiritual. Amen? Sabi po sa katabi mo, tumalo ka. Amen? And Thursday, we have evangelism, which is going on sa Golden Street. And after ang ating pamamalakaya, we have a Bible study also in Golden Street. There are two flat po na pinagdadawasan ng ating Bible study. And Friday, you can also join us, prayer meeting, Bible Zoom at 8 p.m. Ito po yung pinakamahalaga, prayer meeting where we can pray all together for our personal, family, and for our ministry, and the Word of course. At sa ating Saturday, we have also double camp, rehearsal, and revival. You're also very welcome to come. Places will be announced. And after Cricklewood, we have Cricklewood Bible study also in Kent Hall. And of course, our Sunday. Maligaya ka ba? Amen. Po. Pumalakpak ang maligaya sa Lord. Hindi po magigising ang anghel ng Diyos. Maligaya ba tayo sa Panginoon? Hallelujah! And stay blessed po.
Amen? So, tumayo po tayo lahat at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen? For His goodness, for His faithfulness to us. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong katapatan sa ating mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa unconditional love na binigay mo sa amin through Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, po
Hindi kaya. Ba't nagpuan itong pan mo? Nagpuan siya. Yan. Sa akin ito. Amen. Praise God. Tayo po ba'y nangihinggil sa presensya ni Lord? Ayan. Maybe dapat sabihin sa tanong hindi ka naman. Sabi nila kasi pinakamagandang part ng ating pong service, yung ating pong pagbibigay para sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Naku, hindi kayo naniniwala. Ang mga nagbibigay sa Panginoon, pinagpapalan. Amen? Pero bago po mag-share ng Word of God, bago natin pag-prayahan po mga tayo sa offering, meron pong kwento, meron pong pastor na nag-share po siya ng about sa ganito, bigla po may dumating po na sa kapatiran. Amen? Nangindala po siya sa lalaki na inaalinan po ng masamang espiritu. Kaya ginawa, nilapit kay pastor. Siyempre, ginawa ni pastor, pag-pray daw para wala yung espiritu na sa lalaki. Ngayon, nung dinala sa harapan, pinag-pray ni pastor, walang epekto yung pray ni pastor. Kaya, ang ginawa niya, naghanap siya ng paraan, isip niya ng paraan. Kinuha niya yung krus. Hinarap to sa inaalihan ng demonyo. Ginagawa niya yung krus. Ako, lalong nagwala yung hindi kinaya. So, doon sa madalit salita, nag-isip na naman si pastor. Ngayon nakita yung Bible. Nilagay na naman doon sa uli yung inaalihan ng demonyo. Naku, talagang talo na inisip yung mga mata nung tao. Hindi si pastor, kinakabahan na. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. So, ginawa, nakita naman yung holy water. Ginamit ng holy water. Aba, ito na, lalong nagalit yung tao. So, wala nang naisip yung pastor. Ang ginawa yung overing box. Aba, pagkalito yung pastor, natatakbo yung tao eh. Sabi mo dito, walang tumatakbo. Sarado yung dito kasi baka medyo lang po yan. Para lang po tayo po. Ito ako natin ito ang bibigay ko. Tandaan po ninyo. Ang ating pong Diyos ang unang nagbigay sa atin. Nagbigay ng kaligtasan, nagbigay ng kagalingan, pagmamahal. Hindi po nais ng Panginoon, hindi po ng Panginoon yung ating pong mga binibigay sa Kanya. Pero binibigay po natin yan para po sa gawain ng Diyos, yung ministry, yung iwanan niya. At gusto niya ipagpatuloy po natin. Amen? Para po may share natin patuloy ang gospel, at yan ng Panginoon. Actually po, ito po lugar po na atin po pinagkatausan ngayon. Yung first time po natin dito. Siyempre po, ito po may bayad. Amen? Hindi po libre ang ating pong pagkano dito pag-stay. Amen? Pero hindi po natin inibilan para magbayad Huwag po kayo matakaw. Amen? Sinasabi lang po sa ito, lahat po ng natin po mga nalilito, yung mga binibigay po natin para sa gawain ng Panginoon po lang yan. Amen? Diyan na po pinagpuntahan ng natin po mga tithes and offering. Kaya tayo po ay manalangin at patuloy po natin itaas sa kanya ang ating po mga tithes and offering. Father God, salamat po ng maraming sa araw na ito dahil kayo po ay pinipot po ninyo para kami po ay magpuri, magpasalamat sa inyong kadakilaan at kabutihan, Panginoon.
Praise the Lord. Isa pa palakpakan po natin ang ating pong Diyos na buhay. Amen. Kaya po tayo sama-sama ngayong araw na ito. Tulad po ng ginawin natin. The reason for the season is Jesus. Amen. Siya po yung dahilan bakit po tayo nagdiriwang ng every year po ng ito Paskuhan dahil nagdiriwang natin ang ating kaligtasan. Amen. Ang ginawa ng ating Panginoon Jesus pagkat sa Kalbaryo upang sa ganoon tayo po yung kanyang palayain, pagaling at pagpalain. Amen. Kaya kaya dapat pong purihin ang ating pong Panginoon sa araw-araw natin pong buhay, hindi lamang po Sunday, kundi sa araw-araw ay purihin po natin ang ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung hindi mo na mabami yung katabi mo, sabi mo kapatid, nagagalak ako kasama ka ngayon. Minsan po po, i-welcome po namin yung aming pong mga first time visitor. Salamat po sa inyo pong pagdalo. At dalangin po namin ay patuloy po usap sa atin ang ating pong Diyos, ang mamagitan po ng kanyang pong salita na aking pong ibabahagi ngayong araw nito. Amen? So, ang mga po pula si Pastor Gary, kumina po yung sa service din, si Pastor Village, ang aking pong bahay, ang aking pinakamamahal. Pero number 2 lang siya. Ako, Pastor, ang number 2, may number 1 kasi Lord, meron po. Ang number 1 ko ay si Lord. Amen? Kasi siya po yung aking pong dapat palagi nauuna sa buhay po natin. Hallelujah! So, Merry Christmas po. Maligayang Pasko sa bawat isa. Amen? Tayo po ay nagdiriwang po ng taon-taon na ganitong pagdiriwang. At marami pong mga tao, hindi po nila tulingan ang unawaan kung anong ibig sabihin ng Pasko. Amen? Akala nila ang Pasko ay bagong damit. Hello? Maganda ng maraming mga pagkain na masasarap. Magpumili ng mga regalo para sa mga inaanak. It's more than that, mga kapatid. Kung maunawaan po natin ang tunay na kahulugan ng Pasko, ay kahit wala kang pera, pwede kang maging masaya. Amen? Hindi na namin ang money. You can rejoice. Amen? Kasi ang kapaskuhan po is not about material things, it's about the love of God sa lahat po ng mga tao na kanya pong iniligtas. Amen. Diyos mo po ng kwento. Amen. Yan, bago po tayo. Meron po si Dan Torres. Sino po nakakilala si Dan Torres na taga-Bicol? Wala po. Sabihin nyo lang amen. Amen. Para mabilis. Amen. Yan. Si Dan Torres na taga-Bicol po ay nag-PNP po sa Amerika. Amen. Marami po ngayon sa Amerika, pinauwi na. Pinauwi na sa kanya-kanyang mga bansa nila. Amen. So, nung napunta siya noon, siyempre PNP siya. Amen. Isang araw, napunta siya ng grocery store. Pumunta siya dun sa cashier at sinabi sa kanya, tinanong siya ng cashier, Visa or Master? Sabi niya na po, alam niya ata nung wala akong visa kasi nahanap yung visa. Bigabado po si Dan Torres na taga-Bicol. So nakaupo siya sumakay sa auto palabas ng grocery store, sabay natutok po ng kanyang kotse. So hindi niya namamalayan yung kanyang kotse inambusan ng gasolina. Kaya syempre po, siya po ay nagpagasolina. So naman sa gasoline station, sabi sa kanya, pay first. Ako, nahanapin pa kayo. Pay first. Ibig sabihin, bayad muna. Amen? Sabi niya, patay, nahanap yung ano doon. Booking na ako nito. So, ang ginawa niya, sobrang nervous niya, pumunta siya doon sa telephone booth. Marami dito
para pagka binunutan kayo ng ngipin ay masaya kayo. Amen? Yung mga taga-Great Awakening Church po, sarili-sanay po sila sa amin. Amen? Kaya kapag ako po nag-preach ng talagang tumatago sa kanilang puso ay hindi sila nagagalit. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magalit kay pastor ha. Kailangan ko lang i-preach ito. Ang salita ng Panginoon, amen? Kasi ang salita po ng Panginoon ay makapangyarihan, magbabago ng buhay ng tao, nagtatransform ng aming puso, amen? At yun po yung dapat na nangyayari sa bawat mga tao na kumain sa church. Amen po ba? Kasi kumain ka lang ng church, paglabas mo, ganun pa rin, walang nangyayari, ay sayang yung pagdalo mo sa church, lalo din naman yung bagong church natin. Amen? Sayang yan, galing ka pa ng malayo, 2 oras pa biyahe mo. Tapos, pagdating mo sa bahay, sinisermon mo na naman yung asawa mo. Hello? Sabihin mo, pagkalabas ito, sinisermon na si pastor, huwag na ako sa kanya. Nandiyan po pa kayo mga kapatid. Amen. So, Christmas is about Christ. Amen? Ang patungkol po sa Kapaskuhan, itanda po natin po yung pagmamahal ni Kristo sa sanlibutan o sa sanlibutan kung saan inalay ng kanyang buhay para sa ating pong kaligtasan. Amen. Naalala niyo yung awit na yung bata pa tayo, yung singing is for the singing is for the candy tree around the Christmas tree. H is for the happiness. R is for the reindeer rising by the window. Parang hindi na tayo magkamali. S is for the stocking hanging on the chimney wall. T is for the toys beneath the tree so tall. M is for the mistletoe where everyone is pleased. A is for the angels who wake up at the Christmas feast. S? Yan. So ginawa ko po yan ng acronym pero hindi po yan. Amen. Christmas po, yan po yung ating pong mag-aaralan ngayon, hapon na ito. So tumayo po tayo na, samahin po akong magbasa ng salita ng Panginoon. Sabay-sabay po natin basahin. The wise men listened to what the king said and then left. And the stars they had seen in the east went on ahead of them until it stopped over the place where the child was. They were thrilled and excited to see the star. When the man went into the house and saw the child with Mary, his mother, they knelt down and worshipped him. They took out their gifts of gold, frankincense, and myrrh and gave them to him. Manalangin po tayo. Father God, in the name of our Lord Jesus Christ and with the presence of the Holy Spirit, muli po, Panginoon, we thank you, Lord, for this day that you gathered us. Alam namin, Panginoon, this is the day that you have made for all of us. Na kami po muli ay magtipon-tipon upang sa ganon, celebrate po namin, Panginoon, ang kapaskuhan na kung saan dahil sa ginawa po ninyo, kami po ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaya sa oras na ito, Panginoon, inimbitan namin ang presensya po ninyo na sumama sa amin. Gamitin mo lang ang mga instrumento, Panginoon. Ngunit kayo pamalitin namin, maranasan namin, ang pakita namin sa araw na ito. Take complete control, Holy Spirit, in this place. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makupo na po tayo. Praise God. So makita po natin sa binasa po natin, di ba, na yung wise men po na pumunta po doon sa king ay nagtatanong sila kung saan hinahanap nila yung star. Na kung saan yun ang pupuntahan nila para mamit nila sa Bethlehem yung sanggol na isisilap. Amen? Nandiyan po pa kayo? So nandun po yung kanilang kaligayahan para hanapin yung baby, si Jesus Christ. Dahil kakaibang karanasan, dahil kakaibang kaligayahan ang nararamdaman nila, nung mabalitaan nila na isisilang na yung magliligtas sa sangkatauhan. Nandiyan po ba kayo? Amen. So, kapaskuhan po, tanda po ninyo, katulad ng sinabi ko, ay hindi po ito about sa mga bagay-bagay na sineselebrate po ng maraming mga tao. Actually, wala nga pong Pasko eh. Naniniwala po ba kayo walang Pasko?
Amen na lang para mabilis. Nag-iisip pa kayo. Pastor, taon-taon na namin sineselebrate yun, tapos sasabihin ko, walang Pasko. Wala po talaga. Amen. Pero tayo, hindi natin ito inaalis sa ating pong mga, lalo tayo mga Pilipino, di ba? Sanay na po tayo every Christmas. Tayo po pag darating yung September, pag dumarating pa lang yung birth, talagang marami ng bird dyan. Nung araw. Amen? Pero kasi nga akala ng tao, yun yung kahulugan ng Pasko eh. Mag-decorate, bumili ng mga regalo, amen? Magbigay sa bawat isa ng kanya-kanyang mga, di ba, bibiling mga exchange gift. So, pero ngayon po tayo kung mga nakakilala sa Panginoon, ay naunawaan natin kung anong tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Amen? Amen! Pwede ba ganyan kayo sumagot? Amen! Amen! Ibig sabihin po ng amen sa mga bisita po natin, nag-a-agree po tayo, amen, sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen! So kanina sabi, di ba, yung C stands for Christ must be the focus of our Christmas. Sa Hebrew 12, verse 2 sabi niya, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of our faith. So dapat every Christmas, sineselebrate natin ang Pasko, ang tuon po ng ating pong pagtitipon, ang tuon po ng ating pong pagsasama-sama, dapat po na kay Kristo palagi. Amen po ba? Hindi sa mga piniprepare natin food, sa mga binibili nating mga regalo, sa mga dekorasyon, hindi po ba na ginagawa natin sa ating mga bahay, hindi sa pagpunta sa mga party. Hello? Not on what others will give. Kung hindi ang sentro po, dapat ang ating pong pagse-celebrate ng Kapaskuhan is ang ating pong Panginoong Hesus. Amen po ba? Kasi yun po, ang hatid ng Espiritu ng Diyos sa bawat pamilya, sa bawat tao, kapag naunawaan po natin ito, kakaibang kaligayahan, kakaibang kapayapaan, kukumpleto ng buhay natin. Amen po ba? Na kahit na walang mga dekorasyon, kahit na walang pagkain, pero hindi naman ako naniniwala, mga Pilipino pa. Pag naganda, akala ko. Amen po ba? Sobra-sobra. Kasi alam na nila, mga Pilipino, nag-take out pa yan eh. Hello? Kaya sobra-sobra silang maganda ang kanilang mga pagkain. Hindi po masama yan. Amen? Hindi po masama mag-decorate. Hindi po masama pumunta sa mga occasion na pupunta natin, pag-iimbitahan po tayo to make it sure sa puso po natin si Kristo ang sentro ng aming pagtitipon. Amen? Kaya kahit na walang mga bagay yan, pwede po tayo magsaya. Pwede po tayo mag-enjoy sa buhay kasi si Kristo ang kumpleto ng buhay natin. Naku, mahina. Amen! Palagi kayo nasagot, ako hindi. Dadalawin niyo palagi yung sagot ninyo. Kaya isa na lang. Kaya sabi ko ng Bible, fixing our eyes on Jesus was the pioneer and perfecter of our faith. Amen? Ngayon sabihin po niya, yung pananampalataya po natin, dapat po palagi nakasentro, nakatuol sa ating pong Panginoong Hesus. Kasi po ang buhay po natin, alam po ninyo, pagkahirap na ng pahirap. Amen? Kahit sa ka magpunta ng lugar, ay magulo. Kahit sa magpunta ka ng lugar, mahal na. Dito sa Lolo, lalo dito sa UK, mahal yung mga inupahan, mahal ang bibigay. Amen? Tapos yung sweldo, hindi naman tumataas. Amen? Hello? Kaya kailangan po itong Kapaskuhan, normal sineserte natin 25, pero ito po yung ating pong family sa ginagawa ko ng evangelist event. Gusto po natin pahayag sa inyo ng tunay na kahulugan ng Kapaskuhan kay si Kristo lang. Amen po ba? H stand for He is the perfect gift. Sabihin mo, He is the perfect gift. Sabi niya sa James 1:17, every good and perfect gift comes from the Father above. Siya na po yung sabi yung pinakamagandang regalo na tanggap natin sa ating pong buhay. Noong pa man, yan na po yung regalo ng Diyos sa atin, yung salvation. Dahil sa Kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa Kanya, di ba, nagkaroon tayo ng kalayaan, kapangyarihan, kagalingan, napuno tayo ng pag-asa. Yan po yung regalo ni Jesus sa
kung siya po ay nagpunta dito sa lupa at ialay ang kanyang buhay para sa bawat isa po sa atin na nandirito po ngayon. Amen? Kaya kung di ka mariregaluhan ng asawa mo, ng anak mo, kapatid mo, natanggap mo na yung pinaka the best na regalo sa buhay. Amen? Nandiyan po ba kayo? Kaya kailangan magregalo kayo ha. Sabi mo nga sa katabi mo, sa asawa mo, may regalo ko ha. May oras ka pa. Sinasabi ni Pastor, natanggap ko na, pero hindi. May regalo ko pa rin kailangan sa akin. Amen? So maganda po yan, amen? Pero kapag ka Christmas po, nakatuon tayo kasi sa mga material na regalo. Alam po niyo, lalo ngayon, mahirap ang buhay. Amen? Ang hirap na magregalo. 10 pounds lang, hihirapan ka na. Na bumili, di ba? Pero hindi mga generous ang mga taga-doon, taga-yun. Amen? Pag may regalo kayo, go 100 pounds. Nandiyan po ba kayo? Totoo ba yun, mga taga-UK? Amen. Hindi na. Eh, sa asawa niyo pwede yun. Sa asawa niyo pwede yun, di ba? Regaluhan niyo yung asawa niyo ng magagandang mga bagay. Biro niyo, pagdating sa galing ngayong trabaho, pinaglulutuan kayo niya. Tapos hindi mo lang regaluhan, pinaghalawang pa kayo. Hello? Naku, may nasabing correct ka. Mukhang ano ah. Sige. Pastor, sige pa. Paalala niyo pa, Pastor. Amen? Amen. So, every good and perfect gift comes from the Father. Tandaan po ninyo natanggap na natin. Kaya yung mga material na bagay, bonus na lang yan sa buhay natin. At hindi yan ang mahalaga. Amen? Mahalaga meron tayong kapayapaan sa puso natin. What is important this Christmas is we have peace in our heart. Amen. Not confusion. Amen? Yeah. She is your perfect gift. Amen? Meron din yan, both of you. Kaya kapatid, sabi mo, regaluhan mo ko pag dating 24, 25. As for remember what He has done on the cross this Christmas. Luke 22 verse 19, basahin po natin. Kaya ito yung sasabi po yung season na ganito, napakahalaga po sa atin na balik-balikan naman natin. Tayo mga believers, tayo mga lilikha ng Panginoon, napakahalaga po na alalahanin natin yung kanyang ginawa, yung kanyang pagsasacrifice, yung kanyang paghihirap, yung kanyang, di ba, yung binigay niya yung kanyang buhay para sa atin, yung kanyang unfailing love. Sobra-sobra magmahal ang Panginoon sa atin kung talagang naunawaan po natin ang pagmamahal ni Kristo. Alam po ninyo, ang daling sumamba kay Lord, ang daling maglingkod sa Kanya. Kaya kailangan po, taon-taon, actually, hindi lang taon-taon, hindi araw-araw natin bumuhay. Napakahalaga na alalahanin mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Para sila na mapuno tayo ng pasasalamat sa buhay. Amen? Kahit na maraming problema, kahit na maraming trials, tandaan mo ang Diyos na dadyan siya palagi sa buhay mo. Kasama mo siyang bumubuhat sa mga problema na dala mo sa buhay. Amen? Kaya, imbis na magreklamo, magpasalamat. Amen? Lord, salamat dahil may trials. Kasi minsan, pag walang trials, easy-easy na ang buhay natin. Hindi natin kilala si Lord. Minsan pagka lahat tayo sa gana. Pero minsan pag may trials ka, grabe ang iyak mo kay Lord eh. Diba? Pero minsan pagka nakakalimutan natin siyang pasalamatan. Even small things, we have to thank the Lord. We have to remember lahat ng ginawa niya sa atin. Hanggang ngayon, gumagawa ng kabutihan ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Huwag mong alalahanin yung mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Kasi papangit ka lang. Diba? Alalahanin mo yung magagandang plano ni Lord sa buhay mo. Noon, ngayon, at sa mga susunod pang generation, ang plano ni Lord sa bawat isa sa atin, tayo kanyang pagpalain. Bigyan ng buhay na masagana. Amen? Amen. Nandiyan po ba kayo? Kaya every time na maalala mo yun, Lord, salamat ha. Itong taon na ito, hindi ako nagkasakit. Lord, salamat na meron akong anak na pinagkaloob ka sa akin. Lord, salamat may trabaho ko. Lord, salamat hindi yung paniniklamo natin. Hello, hindi magiging masaya yung Pasko mo kapag ka puro reklamo. Hindi magiging masaya ang buhay kung tayo po ay puro reklamo sa buhay. Isipin mo na lang ang ginawa ni Lord sa atin, makikita po ninyo, patuloy mo siyang pasasalamatan sa buhay. So,
Amen! Actually, hindi lang araw ng Pasko, kundi sa araw-araw ng ating pong buhay, tayo pong mga nakakapakinig ng salita ng Panginoon, tayo pong mga believers, we have to inform our family, our friends, our loved ones about the salvation na inaalok ni Jesus Christ sa buhay po natin. Sino po sa inyo dito sinishare niyo si Jesus sa inyong pamilya? Kasi di ba natanggap po natin ng libre ang kaligtasan, ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo maging instrumento niya para sa kaligtasan din ng iba. Hello, gusto ba natin tayo lang po maligtas? Hindi. Gusto natin, even ang ating po mga family, ay kasama natin silang pupunta sa piling ng Diyos. Amen? But we have to inform them, we have to share the gospel. Alam po ninyo, huwag tayong mahiyang mag-share ng gospel. For the glory of God po, ang Great Awakening Church, hindi po ito pagtataas sa iglesia. Tinuruan po natin ng iglesia na mag-evangelize. Amen po ba? Mag-share ng salita ng Panginoon. Mag-share ng testimony nila sa ginagawa ni Jesus sa kanilang buhay. We started only 4 years ago. 3 years. 4 years. Mag-4 years na. Amen. Nagsimula lang kami sa isang family. Family nila Sister Cathy Cayetano. Ilan lang sila? 5? Hanggang sa naging 10. Amen. Hanggang sa tinuruan namin sila, dumaan kami ng discipleship, amen, training, inipit namin sila. For the glory of God, more than 100 na po tayo dito. For the glory of God, magpo-4 pa lang ang church. Kasi bakit? Merong nagbabahagi ng balita ng kaligtasan sa iba. Merong nag-i-inform na may pag-asa pa tayo sa buhay. Amen? Na merong sagot sa lahat ng ating mga pangangailangan, na merong kagalingan na inaalok si Kristo sa bawat isa sa atin. Kaya i-share mo, inform mo sila, imbitahan mo sila. Anyway, salamat po sa mga first time visitor po namin ngayon na nandito. Amen? Glory to God. Ito po isang hakbang na kung saan tayo po ay patuloy na makakonekta sa Panginoon. At ang iglesia po natin, wala po tayong tinataas ng mga pastor. Amen? Ang tinataas lang po natin dito sa lugar dito. Sino? Si Jesus lang. Dahil siya lang ang karapat-dapat na kasalamatan, siya lang ang karapat-dapat na papurihan at sambahin sa ating pong buhay. Amen? Ginagamit lamang po tayo. Kami mga pastor, ginagamit lang. Pero mapapurihan palagi ang ating Panginoong Isus. Amen? So, inform mo sila. Kung yung family mo, hindi pa sila safe, huwag kang tumigil. Huwag kang magsawa. Gamitin mo yung season na ito para iparanas mo sa kanila ang pag-ibig ni Kristo. Dahil tayo una nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, kaya iparanas mo rin ito sa iyong pamilya, kaibigan, community, at sa lahat ng mga tao. S stands for Simplify Your Christmas. Basa Luke 2 verse 7. Amen. Ito ba akong bumaba? Kasi hindi ako sarili dito sa taas. Yan. So, simplify your Christmas. Amen? Si Jesus Christ po, isa po siyang King of Kings. Siya po ay Diyos na lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. And yet, pinili niyang isilang sa isang sabsaban. Simpleng pagpapangalaman lamang ng kanyang biological mother kay Mary. Amen? Hindi siya pumunta sa mga Marriott Hotel para doon siya mga ano ba pinakamaganda mo sa dito? Ano pinakamaganda? Ang pinakamahal? St. Mary's. Yan. Hindi siya nagpunta sa St. Mary's Hospital. Kung dito lang siya sa isang sabsaban, magpapakita na simple lang ang dapat na maging celebration po natin sa Kapaskuhan. Amen? Simple celebration. Di ba, kita niya, binalot lang siya, di ba, sa isang cloth, kung saan inilagay siya doon sa isang sabsaban. Hallelujah. Kasi alam po ninyo, tayo mga Pilipinas at totoo lang, gusto natin palagi pag naghanda, pag nag-prepare, sobra-sobra. Kasi ayaw natin may masabi yung mga tao eh. Uy, kung kapupunta ko kasi handa, ano lang, paksim lang. Doon tayo sa nila, pag pinakasunod, may show doon, may ano doon. Di ba? Sa totoo lang po, di ba?
Mami na kayo. Mas masarap maraming putahe. Ibig po ba? Pero dito sabi ng ating binasa ay isang simpleng celebration lamang, simpleng damit. Amen? Simpleng pagkain. At mamaya po maraming po tayo pagkain. Amen? Praise God. At nagpuprovide ang Panginoon sa ating po mga pangangailangan. Kasi marami pong mga tao uutang para lang may paghanda ng boga-bogang selebrasyon. Masaya habang Pasko. Pero pagkatapos ng Pasko, hindi na mapakali. Iniisip na kung paano babayaran yung inutang dahil doon sa celebration. Tama, mali? Sabihin mo, Pastor, wala dito yan. Asa na? Nagbago na. Amen? Mas mabago. Kaya nasabi ko sa inyo, maganda na i-educate po tayo ngayon. Di ba? Maging simple lang ang buhay mo. Para hindi komplikado. Kasi kapag masyado tayong, diba, yung bonggacious tayo ay ang gulo ng buhay. Wala tayong kapayapaan. Sabi ko nga, ibig yung mga naghahanda, yung mga nag-iibig, dibu. Sa Pilipinas, may mga anak kayo. Huwag nang bongga. Gawin niyo, ilagay niyo na sa savings. Yung ibibigay niyo na paganda doon sa anak niyo, magagamit niyo pa yan in the future. Amen? Kaysa binigay mo nga, tapos isang kainan lang, ubos. Tapos pagdating dito, ikaw yung hayop ng ano dito. Amen? Hallelujah. Ang gusto ng Panginoon, simple lang tayo. Ang gusto niya, mapuno tayo ng mga bagay patungkol sa Kanya. Hindi tayo mapuno ng mga material things sa buhay po natin. Amen? Amen. Thanksgiving to all. P stands for Thanksgiving to all He has done. So, basahin po namin natin mong verse. Give thanks to the Lord, all His name, giving all His things above. Amen. So, kapaskuhan po, isa pong pagpapakita po natin at kilala sa ginawa ng Panginoon at patuloy na ginagawa niyo po sa buhay natin. Kaya napakarami pong bagay na pwede natin magpasalamat sa Panginoon. Sabihin natin, basta nasabi ko na natin, hindi po. Amen. Everything na nangyayari sa buhay natin, pwede pong pasalamatan ng Panginoon. Pasalamatan mo siya sa kaligtasan. Pasalamatan mo siya sa kagalingan. Pasalamatan mo siya sa kalayahan, sa Diyos, sa protection, sa trabaho. Amen. Sino dito, nagpasalamat kayo bago kayo nagpunta dito dahil pinuhay kayo ng Diyos. Nasa kamay. Sino dito, nagpasalamat kayo kay Lord dahil may asawa kayo. Sino dito, nagpasalamat kayo dahil wala kayong asawa. O kita nyo, nahihirapan na kayo magpasalamat. Amen? All things work together for good. Akala nyo lang masarap may asawa. Sa may mga asawa, masarap may asawa? Baka hindi yun ang sinasabi yan, ha? Sabi ni Paul, diba, galang-galang na natin, di ba nabili ka ng galaga, pero kung talagang gusto mo, ay hindi ka magkasala ng asawa ka. E minsan ka nag-asawa, tsaka nagkakasala. Hello? So thank you. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kaya ginagawa natin sa church, dito tinuturuan namin kayo magpuri sa Kanya, magpasalamat sa Kanya, kilalanin ang Kanyang ginawa sa buhay po namin. Amen? Binigyan tayo ng Diyos ng magandang lugar. Amen. Hallelujah. Glory to God. Kasi po, sa Katidolan ay maliit po talaga yung place. Hindi na po kami kakasya doon. Kaya pinag-pray po natin itong lugar nito at praise God, hindi na po tayo ng lugar. Hallelujah. Next, make room for Jesus in your heart this Christmas. Pakibasa po yung Revelation 3:20. Yan. Kasi po, alam po niyo, pagpapaskuhan, marami po nag-occupy ang ating mind, ang ating pong heart. Baka magpapasko na, na-occupy ka pa ng unforgiveness sa puso mo.
bigyan mo ng lugar sa Kristo sa buhay mo. Kaya niyan alisin ang lahat ng mga sakit na nararanasan mo, dulot ng ibang mga tao, at kaya mo magpatawad sa iba kung bibigyan mo lamang siya ng lugar sa puso mo. Amen po ba? Kasi lahat po ng mga bagay, lalo magpapatawad, lagi itong napo-point lang sa church kapag kami preach na ito. Kasi yan po yung kwento ni Satan sa atin, na mapuno po tayo ng galit sa puso po natin. Kasi kapag napuno tayo ng galit, mapapawalay tayo sa Diyos at mapapawalay tayo sa relasyon natin sa ating asawa, sa ating anak, sa ating kamag-anak, at sa ating mga ibig sa kasamahan sa church, diba? Karamihan ng mga nag-umaalis sa church na offend. Amen. Amen. Amen? Kasi bakit? Bakit offend? Kasi hindi nagpatawad. Hello? Anong remedy? Anong lunas sa offend? Close. Nandiyan mo ba kayo? Kasi in-open mo eh. I-close mo. Hindi mo ba? Magpatawad lang po tayo. Alam po ninyo, ang hindi pagpapatawad, nakakapangit po yan. Tingnan mo yung katabi mo. Kaya mga mag-asawa, mga mamay, nagpunta kayo dito eh. Dapat nagpapatawad, mga magulang, mga anak. Hello? At hindi lang araw ng kapaskuhan ng pagpapatawad. Araw-araw. Araw-araw. Sabi mo, yung araw-araw. Amen. Araw-araw mo nagpapatawad po tayo. Kahit sa pumunta ang church, kahit sa pumunta kang lugar, mayroong makakasakit sa'yo. Kahit sa moon, may tao na may doon. Pag pumunta ka doon, pwede ka rin, posible ka rin ma-offend. Pero maganda sa atin, di ba, kapag ka nasa sa puso natin si Kristo, mahirap mang magpatawad, mahirap mang magmahal. Sa mga lagi natin sinasabi, hindi sila kamahal-mahal. Pero kaya mong gawin dahil sa lakas ng Kristo na ibinibigay niya sa atin. Amen. Amen? Mahaba ang buhay mo kapag ka magpapatawad ka. Pero kapag ka hindi ka magpapatawad, iiksi ang buhay mo. At kapag ka ikaw kayo namatay, pag nakalagay ka na doon, nakasimanod ka. Hello? Sasabihin ko, ito punong-puno ko ng galit. Ito punong-puno ko ng ano. Kapag ka nakasmile ka. Nakagano mo ba? Ito masaya-masaya ko. Wala akong kaaway. Hello? Nandiyan po ba kayo? Amen. Salamat sa aking asawa. Kayo ka nga para makita kanila. Yan, kami po mag-asawa, hindi lang yung internet. Kasi 2 months siya rito, tapos 2 months ako dito palitan kami. Nag-extend na lang kami ng punta ka ng earlier para magkasama po kami. Amen? Pero napapatawag kayo sa bawat isa. Sa kakulang na namin sa bawat isa. Kasi magpatawad na kayo dyan. Amen. So allow God to work in your life. Amen. Allow natin sa puso natin na gumawa, magtrabaho. Amen. Mangusap ang Diyos sa atin. Kung meron mga sitwasyon sa buhay mo na hindi mo kayang gawin, pero si Lord, kapag inalaw mo siya, pinapasok mo siya sa buhay mo, lahat ng bagay maayos. Amen. Di ba ano po ninyo yung patuto ko para doon po sa iba na hindi nakakalam ng aking testimony. Ako po'y dati, nasa showbiz po ako dati. Hindi maniwala. Amen. Si Gardo. Si Cardin. Next ko na yung showbiz beach show. Nasa beach po ako dati. Thank you. Ito po ang mga susunod na mga pastor. Yan. Amen? Amen. For how many years nalulong po ako sa droga? 25 years. Pastor, totoo yun na ba?
Nandun na po kami sa Panginoon ngayon. 26 years na kami sa Panginoon. Sorry, 21 o 20. Pupunta na kami 21. Pero hindi ko na naaalala yung bakas ng aking nakalipas. Amen? Dati rin po ko din ako gumagamit kung hindi ako po'y nagtutulak din ng drogas sa Vienna, Austria. Is po totoo yun? Totoo po yan. Pero God is really good. Amen? Hindi ko kaya magbago. Sinubukan ko na maraming beses. Sinubukan ng asawa ko, sinubukan ng magulang ko na baguhin ako. Lahat sila walang nagawa. Pero isang suko lang sa Panginoon. Isang invitasyon lang sa puso ko na pumasok siya dito, lahat na bago na. Ngayon ba paano yung buhay ng puso sa buhay ko? Hindi. Yes. Amen. Walang bakas, di ba? Amen. Amen po ba? Kaya ganun din po tayo. Kung iaalaw mo si Jesus na mag-work sa buhay po natin, lahat ng bagay pwede mabago. Hindi mo kaya magpatawad, kaya mo na magpatawad. Sa amin, maraming preferensi hindi pastora. Amen. Pero mas natutunan namin magpatawad sa iba. Kasi yun ang nagpapatuloy. Sabi mo sa katabi mo, yun ang nagpapaganda at nagpatawad. Amen? Patangaba pa mo ngayon. Next! Avoid avoid too much expectation of things and people this Christmas. Pakibasa po yung ating verse. Ganyan po tayo, binababasa po namin kayo para mag-participate. Sige po. Yan. Tulad ko rin sinabi ko kanina, kapag si Jesus na ang sentro ng ating pagdiriwang, di ba, hindi ka na nag-expect sa mga tao o sa mga halo sa buhay kung meron man silang ibibigay sa iyo. Kung i-appreciate ka man nila. Amen? Kung pasasalamatan ka man nila. Kasi si Lord lagi kang ina-appreciate. Si Lord lagi siyang binibigay sa atin. Amen? Kaya kapag ang expectation natin sa tao, sometimes we pray. Hello? Kaya sa akin, hindi ko na yung asawa ko 24. Tapos pinili mag-part-time. Sorry ha. Totoo nangyayari yan, di ba? Kasi bakit? Mas malaki ang ito pag linggo eh. Kaya pagka, di ba, pag may mga event, di ba? Ganyan, Christmas, New Year, mas malaki yung bayad, di ba? Double pay. Oh. Pero sabihin mo, sa katabi mo, sa asawa mo, ngayon hindi ako magpapartner. Ikaw ang kasama ko sa pasok. Amen? Huwag tayo mag-expect sa tao, mag-expect ka kay Lord. Nandiyan po ba kayo? Kasi ang tao po, limitado. Kung nag-expect ka ng pagmamahal sa tao, mag-fail ka. Yung pagmamahal na ibibigay ni Lord sa Kanya, hindi pwede ibigay. Yung pagmamahal na ibibigay sa akin, hindi katulad ng pagmamahal na ibibigay ni Jesus. Kasi si Jesus, kahit na paulit-ulit mo siya sinasaktan, mahal ka pa rin ng Diyos. Pero ang tao, isang beses ka lang magkamali, pati yung mga nakaraan mo, nagliligaw pa kayo, binabalik niya kayo nakaraan. Tama, mali? Di ba? Oo, hindi ka lang inan ng kaibigan yun. Sabi, hindi ka kasama na yun eh. Pero hindi ka lang gusto ng namin yun. Di ba? Pero sa Lord and Jesus, di ba? Mag-expect tayo sa Kanya. Siya yung dapat natin pinakasama lagi sa buhay. Blessed are those who trust in the Lord. Diba? Kapag ka nagtitiwala ka sa Kanyang makasama sa Kanya, alam mo yung kaya yung bigay ng bibigay ng tao, kumamamahal natin sa buhay. Ito ang tip ko sa mga babae. Kapag ka nakalimutan yung mga asawa, yung mga dating mo, o regalo, lumukas ang ibang isa. Bumili ka ng bulaklak doon sa pag-uwi mo ng bahay, sabi mo, umarap ka sa salamin, dinitin kita kayo ng mga. Di ba? Alam na pala ko ng gulo. Kasi iniisip ka, ang tao kasi iniisip mo lagi yung ibibigay yung gusto mo. Hindi mo nangyayari mo. Kaya maganda po, ito tinuturuan po tayo kung saan mag-umasa tayo sa Diyos. Magtiwala
Maniwala tayo sa Kanya dahil siya lamang po ang hindi nagsisira ng kanyang pangako. Amen? Kasi sinabi niya, yes, yes. Hello? S stands for Savior has been given to all mankind this Christmas. So Luke 2:11, the Savior is born to you today in the city of David, who is Messiah the Lord. So save us from what? Diba? Alam po ninyo ang tao, nangangailangan po siya ng tagapagligtas. At ang tanging makakagawa lang yan ay ang ating Panginoon Jesus. Siya lang yung atoning sacrifice na binigay ng Ama para sa itutubos ng ating mga kasalanan. Hindi po si Mary ang magliligtas sa atin. Naalala ko lang na napanood po ninyo sa isang sa YouTube ko nakita o sa isang post, yung Pope, yun na ngayon yung pinakabagong Pope. Sabi niya gano'n, salvation only comes from Jesus. Hindi kay Mary. Pope ito ay yung bagong Pope. Yung sa Vatican. Hindi kayo, sabi niya, only Jesus can save us. The salvation only comes from Jesus Christ. Hindi sa nilin pa mga tao na katulad ni Mary. No. But we acknowledge Mary, of course, siyempre siya po yung pinili, mamahalag at pinili ng Diyos para maging biological mother ni Jesus Christ. Pero siya po yung isang tao lamang na hindi sinasamba. Hello? Ako tumahimik. Amen! Amen po ba? Si Jesus na ang pwedeng magbayad ng ating mga kasalanan at binayaran niya na yan. Amen? Dahil siya naging perfectong Diyos na hindi nagkasala kailan pa man. Hello? Kaya tayo sa Kanya lumalapit, kaya tayo sa Kanya nagtitiwala, kaya tayo sa Kanya nagbabalik loob upang na sa ganon maranasan natin ang kapatawaran ng ating kasalanan at halina sa lahat ng uri ng ating karamdaman. Amen po ba? Kailangan po mag-educate po tayo para po hindi po tayo maligaw. Para malaman natin ang katotohanan at ang katotohanan ay si Kristo lamang. Save us from the slavery of the enemy. Yan. Pag sinabi kong enemy, huwag mong tingnan yung katabi mo, hindi yung nakaaway mo. Hindi asawa mo. Nakaaway natin yung jawa mo. Amen? For how many years na pinaniwala na tayo? How many years na in-slave niya tayo? Ako, in-slave niya ako sa bisyo. In-slave niya ako sa maraming masasamang bagay. Sa masamang pag-iisip. Pero si Jesus Christ walang imposible sa kanya. Hello? Walang imposible ngayon. Kaya-kaya kanyang ligtas, kaya-kaya kanyang magalingit, at kaya-kaya kanyang dalhin sa kanyang mahalihan. Amen po ba? Naniniwala po kayo sa impyerno? Amen. Sensya na po kayo pinapakita sa mga word nito kasi po totoo ng impyerno. Pero walang purgatorio. Sabi ko, ano kayo ginagawa sa purgatorio? Ito pinupurga o ano? Amen. Kaya, nasabi ng Biblia, dito pa lang, amen. Tagapin natin si Jesus Christ, as Lord and Savior. Lumagat tayo sa kanyang kalooban. Amen. Gawin natin ang kanyang pinagagawa sa atin. At mananampalataya tayo sa kanyang matiligtas sa atin. Amen. Hello. Amen po ba kayo? Dati po nung wala pa ako sa Panginoon noon, alam mo katotohanan. Alam po ninyo yung penitensya? Ako po yung 12 years ako nag-penitensya. Nagsusugat ako dito sa mga braso ko, sa likod, tapos nagpapakalo ako. Kasi alam ko yun yung parang ng kaligtasan ko na ginagawa ko 12 years. Amen? Pero bago ako pupunta sa penitensya, lahat, alos na, iinom muna kami. Para magpinalo. Parang siya, alabas lang eh. Wala talagang transformation. Amen? Wala talagang katotohanan sa ginagawa. Kundi parang tradisyon lang. Amen? Talaga, hindi mo nararamdaman yun. Minsan nilalagay pa kami ng karton. O kaya dinodoble yung short. Para pagka pinalo, sige pa, sige pa. Yung mga tao, wow. Pero sa totoo lang, pagkatapos ng penitensya, balik inuman. Balik bisyo. Kasi akala ko, yun, akala ng maraming mga tao, amen? Yun ang makakapagligtas sa kanila. Pero salamat na lang,
Amen. Praise God. So ito pong celebration natin, ulitin ko po, katulad po rin sinabi natin kanina, kung bibigyan po natin ng lugar. Alam po rin ang Panginoong Jesus, hindi po niya tayo pipilitin. Amen? Hindi niya tayo pipilitin na tayo sumuko sa Kanya. Ang gusto niya po sa loob na nagmumula sa atin. Ang pagkilala natin sa Kanya, na siya yung pwede magkita sa atin, siya pwede magbago ng buhay natin. At kapag ka ginawa mo ito, willing sa iyong buhay, alam po ninyo, ikilos ang Diyos sa buhay natin. Sa bawat isa sa atin na nandito, walang pinipili si Lord. Ang lahat ng Kanyang nilalang ang mahal niya. Amen? Kaya nga, binigyan niya kanyang anak, ibinigyan niya kanyang salita, upang ang sa ganun ito ang magturo sa atin, ito ang maggabay sa atin, tungo doon sa daan ng katotohanan, ang pananampalataya na nais na meron tayo. Amen? Kaya kung hindi nyo pa tinatanggap si Kristo sa buhay mo ninyo, iniilan mo kayo tumayo sa mga oras na ito. Sige po, tumayo po tayo lahat. Sino po dito sa inyo gusto po ninyo tanggapin si Jesus as Lord and Savior ng inyong buhay? At gusto niyo pong ipapray namin kayo sa healing? Pumunta po kayo sa harapan and we would like to pray for you. But first, kailangan po natin unawaan ang kalagalan po ng pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Doon po magsisimula. Yung step of faith po natin. Nandito po tayo ngayon, of course, nagsiselebrate po tayo. Pero ang nais ng Panginoon ibigay niya sa atin, yung regalong buhay na walang hanggan. Kasi ilang sandali lamang ay pwede natin i-happy. Pwede natin tanggapin sa buhay natin. If you will decide today, God is waiting for you. Doon po sa mga bisita po natin, hindi nyo na tinatanggap si Lord. Inimita ko po kayo sa harapan, and we would like to pray for you. Yung mga nag-invite ko sa inyo, ay pwede silang samahan. We will just pray for them. Sama-sama po tayong manalangin. Samahin po kami, samahin po kayo. Sige po, huwag po kayo mahiya. Hindi po kayo lumalapit sa amin, kundi lumalapit tayo kay Lord. Amen. Praise God. Salamat sa buhay mo. Sige po, ito na po yung opportunity na inaalok sa akin ng Diyos. Meron pa po ba? Bago tayo mag-pray para sa kanila? Ito na po yung panahon na binibigay sa akin ng Diyos. Huwag po kayong mahiya. Ito po yung ginagawa ninyo para sa Panginoon. Yes, God. May plano siya sa buhay ninyo. Gusto niya na tanggapin mo siya sa puso mo para sa ganoon. Makaranas ka ng kagalingan. Matanggap mo ang buhay na walang hanggan. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Meron pa po ba bago tayo mag-pray? Salamat po sa inyong buhay. Alam ko ang Diyos ko ay plano niya yung araw na ito na kayo po'y dinala rito. Upang tanggapin ninyo ang buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng inaalok ni Jesus Christ. Kaya ito po yung best gift na matatanggap po ninyo ngayon sa araw na ito. I will just pray for you ng acceptance, but gawin po ninyo ito ng buong gusto. Gawin niyo po ito ng hindi po kayo napipilitan, kung hindi, nais nyo talagang maranasan ng Diyos. Gusto nyo makakawala sa kanila ng kaaway ng buhay ninyo. Ang Panginoon na tutulong sa inyo. Yes, God. And then I will pray for you. Pagtapos po niyo tanggapin ang Panginoon Jesus, ay magpipray po ako ng magalingan para sa bawat isa sa inyo kung meron po kayo sakit at karamdaman, and we will pray for you. Sige po, sabay-sabay po tayo. Repeat after me. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa araw na ito. Ako po'y dinala niyo sa lugar na ito. At naunawaan ko ang tunay na kaulugahan ng Kapaskuhan na ito pala, Panginoon, ay patungkol sa kaligtasan ko. Patungkol
patungkol sa kagalingan ko, patungkol sa kalayaan ko, patungkol sa restoration ko. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, sige sabihin mo natin, yung mga nandito, humingi po ako ng tawad sa aking po mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, sa gawa. Ugasan po ninyo ako ng iyong makapangyarihang dugo at linisin sa aking mga karumian. At sa mga oras na ito, tinatanggap po kayo bilang aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Simula ngayon, kayo na po maghari sa aking buhay. Palayain po ninyo ako. Iligtas po ninyo ako, Panginoon. Samahan ako sa journey ko papunta sa iyo. Yes, God. Hindi po, pag-pray ko po ngayon. Father God, sa mga kapatiran po namin na nandito ngayon na nag-decide sa hapon ito, Lord, dumali ka sa kanila sa mga oras na ito. Dumali ang pag-ibig mo, Panginoon. Ano ang mga sinubo nila sa oras na ito? Sakit at karamdaman, mga takot sa kanilang mga puso, pag-aalala. Panginoon, in Jesus' name, lahat ng iminawasan ko sa kanilang mga buhay. Ano mang mga kalungkutan, ano mang mga frustration, ano mang mga worries, pag-aalinlangan, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Magkaroon ng kagalingan sa bawat isa sa inyo na nandito ngayon, kagalingan physical, emotional, at spiritual sa mga oras na ito. Tumali sa iyo. Tumali sa iyo ang pag-ibig ng Diyos. Tumali sa iyo ang presensya ng Kristo. Mapulungan ng kaligayahan. Mapulungan ng kapayapaan. At habang ibinubusan mo ang puso mo sa Kanya, pakita mo ang kanyang kaliwanagan. Pakita mo yung purpose niya sa buhay mo. Kung para sa ganun itong patuloy mong maranasan. Oh, hallelujah, yes God. Sa lahat ng may mga sakit at karamdaman, I rebuke every sickness in the name of Jesus. Lahat ng mga cancer, pinapalayas ka sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Lahat ng mga high blood pressure, diabetes, lumayas ka. Sa pangalan ni Jesus. Sa mga may mga kidney failure, sa pangalan ni Jesus. Nagtitiklara ko ng kagalingan sa mga broken relationship. I declare restoration in the name of Jesus. Hallelujah. Yes, God. Patuloy po kayo mangusap sa kanila, Panginoon. Alam ko, Lord, na kayo po ang sagot sa lahat ng kanilang pangangailangan. At ito po yung panahon na kung saan ibinigay mo sa bawat isa. Kaya, Panginoon, patuloy kami magpapasalamat sa iyo. Mga kapatid po namin na nag-decision, Lord, hawakan mo sila, Panginoon. Gabayan mo sila sa panibagong buhay nilang nalakaran patungo sa iyo, O God. Pagpalain mo sila, pagpalain mo ang buong pamilya nila. Lahat ng kanilang pangangailangan kayo po mag-provide, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong ginagawa at gagawin pa sa buhay po ng aming po mga kapatiran. Iniintas ko po sa iyo sila lahat, Panginoon. Kayo po ang sumama sa kanila banal na Espiritu Santo. Salamat po. We give you all the glory. Salamat po in Jesus' name. Amen. 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 Sige po, habang tayo pa yung maawit, kapitan po natin ang bawat isa. At sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Amen? Amen. Sige, palapag po muli pa sa ating Diyos. Thank you, Lord, for your spirit and presence na patuloy natin naranasan. Maraming salamat, Panginoon. Amen. Amen. Bago tayo po mag-closing sa kanya, tayo po yung sa bawat isa. Tayo po yung blessing. Amen. Umalis ka sa lugar mo. Amen. At kumustahin mo sila. Kumusta na Mars? Amen. Glory to God. Sige, pala ko. Muli pa. Sabi ko nyo dala.